Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Bullshit! Halos mapudpud na ang kuko ni Elisa sa pagkakakagat simula pa kanina. Lahat ng frustrations doon niya binubuhos. Gulong-gulo ang utak niya. What should I do? Inagaw ng makinang na singsing na nakasuot sa kanyang daliri ang kanyang buong atensyon. Jax gave it to her when he proposed. For some other woman, having offered marriage by none other than Jax Alcantara was an honor, but not on her part. Kabaliktaran ang nararamdaman niya sa ngayon. She felt trapped. Shit talaga! Parang naririnig pa niyang sermon ni Tita Savvy. Nilagok niya ang lemonade. Wala na palang laman ng baso. Ang sarap lang nitong ibato sa dingding. Maras niya yung ibinaba. She grabbed her keys and wallet and got out of her room. Balak niyang bumaba at magmaneho kung saan-saan. Nasa paanan siya ng hagdanan nang mapalingon sa nakaawang na pintuan ng silid ni Jade. She got curious. She wanted to look what's in it. Pumasok siya. The interior was very basic for a girl's room. Soft lavender and dominating motif. Pati ang bulaklaking bedsheet at pillowcases, shades of lavender din. Maayos ang mga gamit sa loob, walang anumang kalat. Hindi kagaya ng silid niya, na kung walang susunod na katulong, for sure, magulo. She scanned her things. Bukod sa isang cabinet at sa isang electric fan, may isang study table din na naroroon. May nakapatong na lamp at florerang may bagong pitas na rosas. Sa isang sulok ay isang bookshelves na napapatungan ng mga books. Sa pinakaitaas, isang kulay pulang piggy bank. Too provincial. Tumunog kaagad ang mga coins na nasa loob ng galawin niya iyon. Muntikan pa niya yung mabitawan. Mabuti na lang at naagapan niya. Sa hindi sinasadya, bumukas ang drawer at nasilip ang laman nun. May panyong nakapaibabaw sa kung anong mga gamit. Panlalaki. Somewhat familiar. Nanood kaagad sa ilong niya tila pamilyar na amoy niyon. Kilala niya ang panyong yun. Siya ang bumili sa US para irigalo yun kay Jax. Why are you keeping this, Jade? Jealous Elisa was furious, but then, she tamed her raging temper. Nalipat ang atensyon niya sa scrapbook na kinapapatungan ng panyo. J at J ang bold letters na tanging makikita. It was written using a metallic pen. It intensified her suspicion. Pinulot niya iyon at napatunayan ng hinala. Jax, ang buong nakasulat sa cover. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman. Binuklat niya iyon. It was like a memories full of clips about Jax. Alam niyang mailap sa social media ang fiancé, pero kung sa paanong paraan nakuha ni Jade ang mga articles at larawan, hindi na mahalaga. Ang alam niya lang, Jade was infatuated with him. Pinakaramdaman niya ang sarili. Part of her was furious. Pero may bahagi sa kanya ang nakakahanap ng lunas. Right in that instance, she found her way out of her predicament. Should it be Jax or her career? The runway was her life. It was the most enticing than anything else in the world. She was too young to become a wife. Ayaw pa niyang matali sa domestic responsibilities. Ayaw niyang masira ang katawan sa panganganak. Napakaganda at napakalawak ng kinabukasan niya sa modeling. She made up her mind. Pinili niya ang mas magpapasaya sa sarili niya. She did it at the expense of Jade. Wala siyang pakailam sa mga naiwan nung sumabog na ang gulo. Natupad niya ang pangarap niya. Kabi-kabilang booking at modeling commitments. She was on the top of her game. But there was something missing. Kapag natatapos ang event o party, nakahiga lang siya sa kama, sinasalakay siya ng pangungulila.
Ang dating deactivated na social media account, binuksan niya. Si David ang una niyang kinontak. Eliza! Halata ang gulat sa inaantok nitong boses. It's past midnight here. Bakit ka napatawag? Yun pa rin ba ang number ni Jax? It was straight to the point. Dave was quiet on the other end. Tumikim mo ito bago nagsalitang muli. I think it's such a wrong idea, trying to reconnect with him, Eliza. It's been so many months already. Huwag ka nang manggulo sa maayos nilang pagsasama, pwede ba? Her ego was bruised. Her heart was aching. Jax cried in front of her. Halos lumuhod itong nagmamakaawa sa kanyang harapan para lang mapatawad niya. Ang hirap paniwalaan na sa maikling panahon ay nabaling kaagad ang atensyon at puso nito kay Jax. Ilang picture ang pinadala ni Dave sa kanya. Jax and Jade were kissing in the middle of the crowd. Ibang kislap ng mga mata ni Jade. There were possessiveness. There was fire. And most of all, there was love. Let them be kung ayaw mo magkagulo. Ilang gabi niyang pinag-isipan ng nalaman. May babala si David, pero matigas ang ulo niya. One day, she received an unexpected call. This is Eliza Ledesma, I presume. Napaka-formal at puno na mahinahong otoridad ang boses ng babae sa kabilang linya. Yes, this is she. Hindi siya nag-stutter pero kinakabahan siya ng oras na iyon. Lalo pa nang malamang si Doña Constancia ang caller. Do not try to meddle with my grandchild and his wife's marriage, Miss Ledesma. Maayos ng pagsasama ng dalawa. Lumayo ka na. Ituloy-tuloy mo na lang. Pinili mong iwanan ng apo ko, right? Napalunok siya. Hindi ka agad nakapagsalita. Naramdaman niya ang kaluskos sa kabilang linya. Marahil ay nagbago ng posisyon ng matanda. Up until today, I still do not believe that sweet Jade was capable of doing what she was accused of. I know there was someone behind it. It was accusatory. She knew. Wala siyang nakapang argumento dahil guilty nga naman talaga siya. This is a direct warning, Iha. Alam ko kung paano guluhin ang pinapahalagan mong karera. If I were you, I'd think twice before doing anything unpleasant. Nilamon siya ng katahimikan nang nawala sa kabilang linya ang matanda. Natatakot siya. Nasa Pilipinas ito pero ibang impluwensya ng mga Alcantara. So she kept her distance. Subalit minsang umuwi siya ng Pilipinas, aksidenteng nag-cruise ang mga landas nila, ni Jade at Jax. Kasama nila si Dave and they look happy together. When she saw how Jax held Jade's hand, she was jealous and hurt. Siya dapat na nasa katayuan ni Jade. Sa kanya lang dapat ang pagmamahal nito. Hindi niya masisisi si Jax. Jax was kind. May mga pagkakataon naman na nakakaramdam siya ng affinity sa half-sister niya. Ngunit nauunahan siya ng pride at nahaharangan ng galit ng mommy niya. She was constantly reminded how Jade's mother almost broke their family. And the fact that she was so selfish. But then again, she tried. She set an appointment with Jade. Kinakabahan siya nang makita sila. Partikular na nung masilayan ang mga mata nito. She completely lost it. Wala nang kinangnon para sa kanya. Gone was his love for her. I love your sister. It was a declaration that struck both of them. Maybe it was the first time that Jax understood the depth of his feelings towards Jade. Nagmamadali itong tumayo at iniwanan siya. Ni hindi man lang nito nagalaw ang baso sa harapan. Habang naglalakad dito palayo, umiiyak naman siyang tinatanaw ito. Kahit anong gawin niya, hindi na niya ito mababawi pa. She was too late. The next thing she knew, hiwalay na raw ang dalawa. Good job, Athena! Just great! Narinig niyang kausap ng mommy niya sa ina ni Jax sa telepono. Yes, I'll never bother you again. I'll do my part of the bargain. Later did she learn? Ang nanay niya pala ang may pakana ng lahat ng kaguluhan sa buhay ni na Jade at Jax. Pagbalik niya, muli siyang sumabak sa trabaho. Binalikan niya ang buhay na pinangarap niya noon. Sinubukan niya makipagbalikan kay Jax, pero talagang wala na itong anumang nararamdaman pa sa kanya. With all the freedom she had, she went in and out of a relationship.
One day she got entangled with an Afro-American disc jockey. He was someone opposite to Jax. Their relationship was okay at start, but everything changed. Sa impluwensya nito, nagsimula siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Naging magulo sila. He beat her. May mga pagkakataong hindi siya makakasipot sa mga appointments niya until she became lesser and lesser significant. Lalo pa't nawala na si Tita Savvy. Her dreams started to crumble. Domestic fights escalated into uncontrollable violence. The last straw came when her partner Morris beat her while she was pregnant. Mabuti na lang malakas ang kapit ng anak niya. Ang daddy niya ang sumalo sa kanya. Her mom was nowhere to be found. Ang bobo-bobo mo! You let fame slip away from your hands that easy? Nakipagrelasyon ka pa sa isang, oh my goodness! Pagkarating pa lang niya, sermon kaagad ang isinalubong ng ina. Alam mo ba kung gaano kakabobo, ha? You had Jax pero hinayaan mong maagaw siya ng walang hiya mong kapatid na hilaw. You're a disappointment, Eliza. She couldn't have admitted the truth, pero lagi siyang naduduwag. Kahit noong binalak niyang sabihin kay Jax ang lahat, matapos ang revelasyon ng araw na iyon, nag-al sa balutan ang dad niya. I have never stood up for Jax. Not even once. I let you hurt my daughter so many times. Nagbulag-bulagan ako. Kahit alam kong naaapakan na ng hustong anak ko. Dad, halos ayaw lumabas ng boses niya. Tuloy-tuloy lang ang tatay niya sa pag-alis. Part of her was stripped off as she watched her father go away. The following days proved to be difficult. Naatas sa kanya ang pag-aalaga sa nanay niya. Matindi ang naging atake nito. Naapektuhan ang pagsasalita at patay ang kaliwang bahagi ng katawan. Sumailalim ito sa isang therapy, pero wala ring nangyari. Maybe it was her mother's punishment. God didn't want her to get healed. Habang buhay na itong nakatali sa wheelchair, malayo na ito sa babaeng maganda, glamorosa, at puno ng pride sa sarili. Tabingi na ang mukha nito at tumatagas ang laway sa bibig. Kapag nakikita niya ang kalagayan ng ina, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Her mother thought she was avenging for the right reason. Kaya ilalaan niya ang panahon para alagaan ang ina. Nilunok niya ang lahat ng tantrums nito. The once beautiful and elegant Eliza was reduced to being a single mom and married na nag-aalaga ng may sakit at nagpapatakbo ng papaluging negosyo. Mabuti na lang at lately, nagpapadala ng tulong ang ama niya. Ang bait pa rin talaga ng tatay niya. It was just so funny how life spat at her. Lahat ng kawalang hiyaan niya noon kusang bumalik sa kanya, sa kanila ng nanay niya. Ang dating inalapusta ay namamayagpag na ngayon. Sadyang bilog talaga ang mundo. Looking back at how Jade rose from the bottom, she couldn't help but feel proud and ashamed at the same time. Who is she, Mom? Nilingon niya ang anak, her son. Ito ang naging sandala niya sa lahat ng pagsubok. Ang anak niyang halos ayaw ang kinin ng tatay nito. Nakagawa sila ng paraan na makapasok sa venue ng graduation ni Jade sa mismong graduation nito. Gusto niya lang makita ang pagmamarcha nito sa entablado. She's your Aunt Jade. She's so pretty, Mom. Yes, she looks so pretty at her toga. Why don't we approach her and say hello? Noon, siyang hinahabol-habol ng kapatid. Ngayon, siya itong nagmumukhang stalker nito. Noong nagsimula siyang maghirap, kakatwa lang na si Jade ang palagi niyang naiisip. She took her for granted. Hindi niya binigay rito ang nararapat na pagmamahal when all Jade did was love her. One day, son, she wouldn't dare ask her forgiveness. What she did was dreadful. Walang kapatawaran. Ang makitang nagtagumpay si Jade habang siya'y nabigo, yun ang kanyang pinakamalaking pagtubos. Nagpatuloy ang buhay para sa kanila. Gaya ng ibang normal na tao, nagsumikap siya para mapakain ang kanyang anak at maalagaan ang kanyang ina. Pautay-utay lang. Lumipas pa ang mga araw, kinasal din sina Jade at Jax. She was the most beautiful bride in her wedding dress. At may mga cute na mga pamangkin na siya. Nagbalik tanaw na naman siya na tila nakalimutang nasa kalsada siya.
Napahaba ang pagninilay-nilay. Ayos lang, Corbin. Mainit na ang mga buga ng aircon sa sasakyan niya, kaya minabuti niyang buksan na lang ang bintana sa harap. Patungo sila sa ospital para sa check-up ng ina. Sinilip niya ang mommy niya sa backseat. She was just looking outside. Kumikbot-kubot kasi ang bibig nito at tila naluluha ang mga mata. Sinundan niya ang direksyon tinitignan nito. Sa kanyang paglinga, nahagip ng paningin ang nakaupo sa passenger seat ng katabing kotse. Clear ang glass ng sasakyan. Kita mula rito ang sino mang sakay. Kumabog ang dibdib niya. She was looking right at Jade. Sa isang iglap, lumingon ito at nag-ugnay ang kanilang mga titik. Hindi niya malaman ang dapat gawin. Dapat ba siyang ngumiti? Ngunit bago mangyari iyon, nabawi na ni Jade ang paningin. Umusad na kasi ang sasakyan nito. Ilang metro na ang layo nito ngunit hindi magawang alisin ang titik doon. Walang galit sa mga mata nito pero wala na rin ang dating init. Nakapani ang dibdib. There was a gaping hole in her heart. May panghihinayang. Ma, alis na tayo! Sunod-sunod na busina ang umalingaw-ngaw sa likuran. Dali-dali niyang binuhay ang makina. Iniliko sa direksyong kinakaroonan ng ospital. Her mother at the back, kita ang paggalaw ng dalawang daliri nito. May tumulong luha sa mga mata nito gaya ng pangingilid ng sa kanya. Siguro katulad niya, nagsisisi rin ang kanyang ina. Napabuntong hininga siya. You deserve it, Eliza. All of it. What was it? Takang tanong ni Alexa sa kanya. Kanina pa ito salita ng salita. Kung ano-anong tinatanong ngunit walang nakukuhang sagot mula sa kanya. May nakita ako. Si Clarissa? Clarice. Pagtatama niya. Clarissa. Clarice. Pagtatama nito. No, hindi siya yun. It was Eliza. Napa-O-shape ang bibig ni Alexa. Handa ka na ba makipag-usap sa kanya? Ngumiti siya ng mapait. Kinapa niya ang dibdib. There was vigorous pounding on her chest. Ganun pa rin ang damdamin niya kapag nakikita si Eliza. Pero kanina, hindi niya magawang ngitian o alayan ito na kahit na anong reaksyon. Hindi naman kami pwedeng hindi magtagpo, di ba? Iisa lang naman ang ama namin. Kahit ano pang mangyari, kapatid ko pa rin yun. Pero hindi muna sa ngayon. Isa pa, I have the kindest sister beside me. Ano pa bang hahanapin ko? Inihilig niya ang ulo sa balikat nito. Sus! Sip-sip! Tinampal nito ang braso. Panira ka talaga ng moment, no? Kitang nag-e-emote ako, eh. Hello, hindi tinted ang bintana ko, no? Mamaya niyan, mapagkamalan akong ako ang ama niyang bundat mong tiyan. She managed to let out hearty laugh. Tumawa rin ito. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin itong katabi niya. Basta ang sabi, may pupuntahan sila. Iniwan niya si Adriel kay Nanay Lourdes at kay Mami Athena. Napahawak na lang siya sa bundat niyang sinapupunan. Franz Joseph, do you want to meet your Aunt Eliza? Sipa ka ng tatlo, ha? Naramdaman niya ang paggalaw ng baby niya. In God's perfect time, anak. Kung susumahin naman, may maganda namang ibinuwang selfishness ng kapatid niya. Naalala niya ang cute na batang lalaki sa tabi nito. He had curly hair. May kaitiman pero ang gwapo. In an instant, her heart was overwhelmed with an unexplained emotion for that little boy. Naikwento ng papa niya na single mom si Eliza. Sumandal siya sa upuan at luminga sa paligid. Mag-uusap din sila ni Eliza. Pero hindi muna sa ngayon. She was forgiving. Pero pagdating kina Eliza at Claudia, may reservation siya. We're here! Masiglang anunsyo ni Alexa. Yun ang pumukaw sa kanyang isipan. Narating na pala nilang pupuntahan. Naghanap ito na mapaparadahan ng sasakyan. Nangunot ang noon niya. Akala ko ba ayaw mo ng malling? Sinabi ko ba yun? Ewan ko sa'yo. Tumawa lang ito habang nagtatanggal ng seatbelt at bumaba. Siya naman ang inalalayang makasampa sa simento. Ano na gagawin natin dito? Doing an errand. Pabaliwala nitong sagot at iginaya siya papasok ng mall. Kabubukas lang kaya walang masyadong tao. May mga janitor pang hindi tapos sa Wait! Alexa needed to take a call.
Bagya itong lumayo sa kanya bago sinagot ang tawag. Alexa has always been an open book. Ngayon parang may tinatago yata. Baka may kadate itong pihikan niyang kaibigan. She tiptoed kahit na mabigat na ang sinapupunan niya. At inumang ang tenga sa nakatalikod na si Alexa. Dave, sabi ko sa'yo busy ako. Dave? Iisa lang naman ang Dave na pareho nilang kilala. Si Attorney Alvarez. She never called him Dave. It was either Attorney or David or Mr. Alvarez. Umandar ang pagkamalisyosa niya. Ang kulit ha? Napamulagat siya ng mga mata. Ang landi ng boses ni Alexa. Tila naglalambing. Wala na yung amaso ng babae na kapag nakita noon si David halos kalmutin na dahil kakampito ng pinsan. Ngayon, may pa-flip-flip pa ng buhok si Alessandra. Mag-usap tayo mamaya, okay? Busy talaga ako eh. At may later pa, ha? Love you ka dyan. Paliw, ihagis kita sa Pasig River, eh, makita mo. Umangat ang isang gilid ng bibig niya. She wasn't angry at all. She was more of naglalambing. She wondered how David reacted. Kaya pala madalas na nakadut-dut sa phone itong babaeng to. Ngayon niya lang na-realize ang mga panakaw na tingin ni Dave kay Alexa every time na nadalaw ito sa bahay. At napapadalas almost every weekend, kung kailan nasa bahay rin si Alexa, halibay lang pala ni David ang mga inaanak nito. Nung minsan pa nga nagboluntaryo itong isakay si Alexa at ihatid sa bahay dahil nasira ang sasakyan nito. San kaya kayong dalawa humantong ha? Nagbagong ihip ng hangin mo, Alexa ha? Nagpatuloy pa ang pag-uusap ng dalawa. Ang kulit mo, bye na! Natahimik ulit ang kabilang linya. Alexa was holding the hem of her blouse. Kinikilig ba tong lokang to? Bababa na kasi ang phone. Sige na. Bahala ka nga. Gulat na gulat ang mukha ni Alexa. Nang pagpihit nito, nakitang nasa mismong likuran siya nito. She was grinning at her. Naasiwa tuloy ito na matuklas ang nakangiti siyang nakatitig dito. First time yata na nag-blush itong si Alexa sa tanang buhay nito. Maganda na ito but she looked even more feminine with her face painted red. Hoy! May something kayo no? Sinikupan niya ito sa braso. Para nang kamati si Alexa. He! Magtigil kang buntis ka. Halika na! Ngingisi-ngisi lang siyang napasunod dito. Ayaw niya itong tantanan. Dave and you will make such a cute babies. Napahinto ito at nakapamewang na hinarap siya. Ikaw? Para kang anak mo si Adriel. Makulit ka rin pala, no? Alam niya na defense mechanism lang nito ang mga sinasabi. Kunwari nagagalit-galitan. Naglakad silang muli nang hindi nito binibitawan ang braso niya. She looked around. The last time she was here was more than 10 years ago. It was the first time she met Jax. Kahit kailan, hindi niya pagsasawa ang balikan sa isip ang araw na iyon. Kahit ang damang first na nangyari sa lugar na ito. Hindi niya magawang ibulsa ang ngiti. Parang sketch pa ang mukha niya na ginuhitan ng nakangiting labi. Teka nga muna. Napahinto siya sa paglalakad. Napatingin siya sa inaapakan ng mga paa. Nakatayo siya sa mismong eksaktong lokasyon kung saan sila nagkabungguan noon ng asawa niya. Parang deja vu ang lahat. Ewan niya ngunit ramdam niya ang pangangislap ng kanyang mga mata. This was a special spot. Tila nakikita niya ang batang Jax noon. Naagaw ng pansin nila ang pumailan lang na malamyos na tugtog ng gitara mula sa kung saan. Pamilyar ang tugtog. All of Me ni John Legend. Ang wedding song nila. Then she saw Jax. Tinambol kaagad ang dibdib niya nang malamang ito ang may hawak ng gitara. Alam niyang may tono ang boses nito kapag nag-hum at pinatutulog si Adriel. Pero ang husay nito sa gitara bago yun sa kanya. Hinaplos ng puso niya sa katotohanang hinaharanas niya ng asawa niya sa lugar na espasya sa kanilang dalawa at sa lobong-lobo niyang tiyan. Sa isang iglap lang, tila nabingi ang paligid. Tanging malamyos na boses ni Jax ang nangingibabaw. Bumabaon ang kahulugan ng kanta sa puso niya. Bawat salita. And when Jax uttered the last line of the song, tears escaped from her eyes. Jax naman! Kinuha ni Alexa ang gitara mula kay Jax. Pinalitan ng bulaklak at hindi niya alam kung saan nagmula yun.
Ramdam niya mga titik at bulungan sa paligid pero tila malabo ang mga yun. Si Jax lang ang imahe sa kanyang mga mata. She could hear people whispering pero iisa lang ang lengguwaheng rumirehistro sa kanya, ang marubdob na tibok ng kanyang puso. Hey, kaagad nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Tinuyong nangingilid ng mga luha. Jax, ano ba to? He was supposed to be in his office. Ang aga nitong umalis kanina at nagtampo pa nga siya nang hindi man lang nito galawin ang tortang talong na niluto niya. Ang tamis ng ngiti ng asawa niya. I just want to show the world how much I love my queen. His effort hit her heart so well. Ikinulong nito sa mga palad ang mukha niya. Tinitigan siya na matiim sa mga mata. I was planning to do it on our anniversary. Pero malayo pa yun at kating-kati na ako. She was speechless. Kagat niya ang ibabang labi habang inaantabayanan ang susunod na gagawin nito. Bahala na ang mga tao sa paligid. She didn't care about the crowd anymore. Si Jax lang at siyang importante sa araw na ito at ang sorpresa nito. Wala na. Si Jax na talaga ang panalo kung surprises lang ang pag-uusapan. Pagbalik nila mula sa honeymoon, sa rest house nito sa Tanza sila dumiretso. Yun pala ay para ipakita ang homemade boat na may nakasulat na MV Jade. Pinangalanan ko yung MV Jade dahil ito'y simbolo kung gaano ko gustong maglayag sa buhay kasama ka sa lahat ng araw. Naiyak siya sa sinabi nito nung araw na yun. Naalala mo pa ba ang lugar na to? Bahagyang nilibot ni Jax ang paningin sa loob. Paano bang hindi? Naiiyak naman niya. Natugon. It happened here, Jax. At the exact time na nagtagpo tayong dalawa noon. It was 8 of August, same date as our wedding day. Umawang ang bibig niya sa nalaman. Ang hirap paniwalaan na naaalala ni Jax ang lahat ng kaliit-liitang detalyeng iyon. Nahihiya siya na mas naalala pa nito ang araw at petsang iyon. Kaya ba pinilit mong sa petsang iyon ang kasal natin? Ngumiti lang ito. Pinataka ng halikan noon niya. Yes, Mama Jade. Mahalaga ang araw na yun. It culminated our love and this journey together. Napupuno ng walang katulad na tuwa ang puso niya. This man really knew how to make her heart flutter and make her feel like most beautiful woman on earth. Mas gumagaling ito araw-araw. Walang palya. Hindi ka ba nahihiya? Butete na tong hinaharana mo. There's no shame in loving and showing your love, Mama Jade. Hindi kita normal na niligawan noon. Let me court you each day na magkasama tayo. Kahit ilang harana pa ang gawin ko, hindi ako mapapagod. Ganyan kita kamahal. Alam mo naman yun, di ba? At kahit taon-taon ka pang lumobo, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Wala nagbago simula nung araw na una kitang makita. Ang romantic na nang binibitawan itong mga salita. Pero ang sinabi nitong taon-taon, di niya mapapalagpas yun. Anong taon-taon ha? Ibig sabihin after nito, balak mo na naman akong buntisin ulit? Napabitaw ang isang palad dito sa pisngi niya. At napakamot sa ulo. Pero aaminin niyang kinilig siya at natutuwa sa mga reaksyon nito. Hindi po pwedeng humirit pa ng dalawa. Kinurot niya ito sa tagiliran. Hoy, 30 na ako, no? Anong gusto mo? Mag-aalaga pa rin tayo ng bata kahit uugod-ugod na tayo? Kung ikaw sana nagbubuntis okay pa. Kaya lang, hindi na niya natapos ang anumang sasabihin. Jax immediately sealed her lips with his. They shared a passionate kiss. Punong-puno ng pagmamahal at respeto. Nampakawalan nila ang labi ng isa't isa, puno ng palakpakan at sipol sa paligid. Saka nag-sink in sa kanyang hiya. Umalis na tayo dito, Jax. Iniwan nila ang pabaong sipol at palakpakan ng mga tao. Magkahawak kamay sila naglakad patungo sa main entrance ng mall. Si Alexa! Nasa bungad na sila ng mall. Alam na niya ang daan papunta sa date niya. Date? Napalakas ang tinig na tanong niya. Katunayan, napalingon ng ilang tao sa kanila. Ang aga-aga, date ka agad? Para siyang ate. O di kaya ay nanay na nagwo-worry sa anak na babae. Ngumiti lang si Jax. Nakakatuyang ngiti. Pa, bumuga ito ng hangin.
Okay. Itinaas nito ang mga palad. She's having a date with Dave, okay? Napatakip siya ng bibig. Halos pumasok sa butas ng ilong niya ang isang dahon ng bulaklak kasama ang naiangat ng kanyang kamay. Really? Hindi maipaliwanag ang tuwa niya. Sa wakas, nagdadalaga na din si Alexa. Excited siyang makita ang in-love version ni Alexa. Kung paano ito kiligin at magselos, pero baka bugbugin ito ang mabait niyang kaibigang si Dave. Naku naman, kailangan talaga na sangkaterbang habang pasensya ni Dave kay Alexa. Sana naman mabuntis ka agad ang isang yun. Tumas ang kilay ni Jax. Teka nga, mas kinikilig ka pa yata sa balitang yan ha. Sa surprise ko mukhang hindi naman. Animoy nagtatampo ang malaking mama. Nagmumukha tuloy itong cuddly bear. Alam niya naman, isang yapos at halik lang. Lilipat kaagad ang tampururot nito. Niyapos niya ito sa bewang. Inilubog ang mukha sa kilikili nito. Ang bango kahit ang armpit ng mahal niya. Tampo ka agad? Inabot niya ang baba nito at giniya palapit sa kanyang bibig. Hinalikan niya ito. Okay na. Parang hindi pa. Isa pa. Pikit ang isang matang hirit nito. Abusado ka na ha? Kunwari angil nito. Pero pinagbigyan rin naman. At ubod ng seloso pa, she said while pinching his pointed nose. Isa pang patak na magaang halik sa bibig at nagpatuloy na sila. Hapit siya nito sa katawan at sa bawat paghakbang, ala-alalay siya ni Jax. Kulang na lang talaga buhatin siya ng asawa niya. Mahal na mahal siya nito. He didn't fail to make her feel love. Mahal na mahal din naman niya ang lalaking to. Ang lalaking una niya sa lahat. She was her first crush, first love, first heartbreak, and most definitely, her last. Mahal na mahal kita, Papa Jax. Nalanghap niyang mabangong amoy nito. I love you to the moon and back, Mama Jade. Tandaan mo yan lagi. Napangiti siya. Kahit yata tumanda na sila, kikiligin pa rin siya sa asawa niya. Tumandang magkasama, malaking achievement yun para sa kanya. It was something she will look forward to. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. He was humming all of me as he was driving. Ang ngiti sa mga labi ay hindi mawala-wala. Lahat ng masasakit na nangyari sa nakaraan, those were all parts of the journey. A colorful one with Jax Alcantara, her better half, and the love of her life.